What is up guys, JP here and welcome to JP Investing. So curious ka din ba kung kayang gumawa ng winning portfolio ang AI pag tinanong mo? So sa video na to, try natin gumawa ng tanong kay ChatGPT kung ano ba sa tingin niya yung winning portfolio or yung top 5 winning stocks sa Philippine stock market. Tapos i-compare natin kay sa Renz, sa valuation ni sa Renz, and sa valuation ko kung na-evaluate ko na ba tong company na to before, and kung susundin ko ba or kung ano yung magiging take ko dito sa mga nire-recommend ni ChatGPT. So, punta na tayo kay ChatGPT. So, nagtanong ako sa kanya, sabi ko, create a winning portfolio consist of the top 5 strongest fundamentals in the Philippine stock market as of today. So, sabi niya, As of May 2025, constructing a robust investment portfolio in the Philippine stock market involves selecting companies with strong fundamentals, solid earnings, growth potential, and market leadership. Based on recent analysis and financial data, here are the top 5 picks to consider. So, ayun. Number 1 dito yung SM Investments, no? So, ayan, sinabi niya rin yung sector market cap, dividend yield. So, kinonsider niya pala dito yung dividends, no? And why it stands. So, ayun, basahin nyo na lang. Hindi ko na babasahin. Tingnan natin, no? Kay Sir Renz. Ayun nga pala, tingnan din natin kung anong masasabi ni Simply Wall Street dito, no? So, ang ko-compare natin is kay Renz, ChatGPT, kay Renz, Simply Wall Street, tsaka yun sa akin, no? Kung ano ba yung tingin ko dito. So, ayun, tingnan natin muna kay Sir Renz. So, yung SM Investments kay Sir Renz ay nakasell. Meaning, overvalued na sa kanya, no? So, let's see kung ano ba yung fair value nito kay Renz. Ang fair value ni Sir Renz is 861. And meron siyang buy below price na 602. So, tingnan natin kung magkano na ba yung SM ngayon, no? So, yung SM nag-close ng 875 na pala. Kaya si Sir Renz ay lumagpas na sa fair value niya, kaya naka-sell rating na siya dito. So, tingnan naman natin sa Simply Wall Street. Ayan, so yung sa Simply Wall Street naman, pareho sila ni Renz. Overvalued na rin. Ang fair value naman ng SM kay Simply Wall Street is 436. Same sila. So, sa akin naman, no? Para sa akin, SM ngayon, with the price of 875, knowing ako na dividend investor ako. So, ayun lagi yung sinasabi natin, 'di ba, na dapat pumili ka ng investment na fit dun sa investing style mo. So, since ako ay dividend investor, although long term, pero dividend investor ako, and at the same time value investor, knowing na same sila ng tingin, Simply Wall Street at ni Renz, kasi hindi ko pa rin na-evaluate tong SM Investments eh. So, knowing them, and pareho sila ng tingin na overvalued na tong stock na to, is hindi rin ako bibili sa ngayon. Lalo na dun, malaking factor talaga sa akin yung dividend yield niya, and dividend yield niya is 1.11%. So, sa tingin ko, para sa akin, medyo X sa ngayon itong SM Investments. Pero, syempre hindi naman natin malalaman yung mga future na mangyayari sa bansa. So, hindi natin alam na baka mamaya, pag naglabas pala ng financial reports ang SM, biglang mag-boom, no? So, alam pala ni ChatGPT yun. Pero, ayun, feeling ko binase to ni ChatGPT dahil sa malaking market cap ng SM Investments as for today. So, next tayo. Sunod na nirecommend ni ChatGPT ay BDO. So, check muna natin kay Renz kung ano sa tingin niya itong BDO sa ngayon. So, wala. Hindi, feeling ko overvalued kay Renz to eh. Kaya naging pula na. Sell na. Tingnan natin kung magkano ba ang BDO ngayon. So, BDO is 160.4 pesos. And tingnan natin kung ano yung fair value kay Sir Renz. So, wala rin. Pero feeling ko, ay tato na lang. Ayun nga, no? Yung, nasa 157 yung high niya.
So, ayun nga, overvalued para kay Sir Renz, kaya meron din rin siyang rating na sell sa BDO. And tingnan naman natin yung kung anong sinabi ni Simply Wall Street dito sa BDO. So, valuation na agad tayo. BDO is undervalued para kay Simply Wall Street, no? So, ayun, medyo ano na sila, medyo hindi na nagtagpo yung, o hindi na pareho ng tingin yung Simply Wall Street at yung ChatGPT. Pero sa akin naman, no? So, ang tingin ko dito, kung bibilhin ko ba ang BDO sa ngayon? Sa ngayon, ang sagot ko ay no. So, bakit? Tulad ng sinabi ko, malaking factor sa akin ang dividends. No, dahil gusto ko ng stable na cash flow. Gusto ko ng mga magagandang company na nagbibigay ng magagandang dividends. Pero kung tatanggalin ko yon and i-value ko ang BDO, i-exclude ko ang dividend. Halimbawa, sabihin natin na katulad siya ng DMCI nagbibigay ng magandang dividends. Ang sagot ko ay yes, bibilin ko to dahil sa tingin ko ay maganda ang magiging growth ng BDO in the future. Growth ha, hindi yung dividends. Growth. So, yung price growth niya, sama mo na yung growth ng mismong company. Feeling ko ay okay na okay ang BDO, especially kung very, very long term ka na mag-i-invest. No? Pero kung sa akin, no pa rin ako dahil dividend ang habol ko sa investing ko. So, ayun. Next naman tayo. Close na natin to. Sabihin, BDO. Yan. So, number 3. So, number 1, no para sa akin. Number 2, no din. Number 3, Ayala Land. Ito, aaminin ko, medyo out of my radar tong Ayala Land. Pero, let's see. Tingnan natin kung paano vinalue to ni Sir Renz. Ayala Land. So, ayun. Green. Naka-hold. 23.4. Kano ba ang Ayala Land? 23.4 ba? ALI. Ayun, 23.4. Ayun na rin pala. So, minsan kasi hindi naman pala. Lagi nga palang on time yung nito, yung price na itong ni Sir Renz site. So, naka-hold sa kanya. Tingnan natin kung anong fair value ni Sir Renz dito. Tingnan natin yung difference ng price value, intrinsic value. Ayun, so kakataas niya lang dun sa sa price value. Pero all this time, overvalued siya. So, yan, tingnan natin. Kaya pala naka-hold. Fair value. Ayan, ang fair value niya is 23.65. So, malapit nang ma-reach nung fair value ni Sir Renz yung yung ALI. Kaya siguro siya naka-hold. So, ngayon tingnan naman natin sa Simply Wall Street. Ayala Land. So, ayun. Sobrang overvalued na kay Simply Wall Street. Grabe, ang layo nito ha. Ano kaya ito? Nagkamali lang. Pero yeah, iti-take na natin to as ito yung sagot ni Simply Wall Street, no? So, ayun, at the second time, magkaiba na naman ng pananaw ang site ni Sir Renz at ng Simply Wall Street. So, yun sa akin naman, no? Para sa akin, actually, parang nasagot ko na kanina. Inamin ko na out of radar ako sa Ayala Land. Although, meron akong A-REIT, pero yung REITs lang talaga yung tinitingnan ko sa Ayala. So, para sa akin, knowing malaking factor sa akin to, still a no. Pero, I think itong Ayala Land is pareho ng BDO yung tingin ko sa kanya. Maganda yung magiging growth ng company na to in the future. Kung hindi mo lang tingnan yung dividend yield niya, para sa akin panalo to.
knowing the Ayala Group, sobrang solid na kumpanya niya, sobrang solid na organization yan. And sa tingin ko talaga sila yung isa sa pinaka nagdo-dominate ng real estate na sector dito sa ating bansa, no? So with that, number 4 naman tayo. Number 4 na nirecommend ni ChatGPT ay Jollibee, yung kakabenta ko pa lang. So Jollibee, talagang blue chip, kung blue chip yung mga bigayan na itong ChatGPT, pansin ko lang. So, tingnan natin yung valuation ni Sir Ren sa JFC. Close natin. Ay, Alaland. JFC ay nakasell na siya, 245, grabe. I mean, grabe kasi. Yung pagbenta ko sa kanya, nalugi ako ng 200 pesos. Bad trip. Tapos kinabukasan, tumaas. So, ayun, tingnan natin yung fair value niya kay Renz, no? So, X to kay Renz para sa kanya. Kasi, overvalued na para sa kanya to. Tingnan natin. Ayun, dito lang sila nag-separate nung May 14 lang, no? Dito lumabas kasi yung yung quarterly report yata nung JFC. Not sure, pero parang yun yung reason nun. So, tingnan natin fair value. So, ang fair value ng Jollibee para kay Sir Renz ay 231.08. So, para sa kanya ay overvalued na to. Meron siyang buy below price na 161.76 pesos. So, tingnan naman natin yung JFC ng Simply Wall Street. So, ayun. Magkaiba na naman sila ng valuation. So, kay Simply Wall Street ay 815 na. Di ba masyado mataas to? Pero ayun, undervalued siya, no? So, ayun, for the third time, magkaiba ng valuation, Simply Wall Street at kay Sir Renz. And ako naman. So, para sa akin, Jollibee, actually, obvious naman, kasi binenta ko na siya. Ayun, paulit-ulit. Parang paulit-ulit tayo dito. So, paulit-ulit lang, no? Dividend talaga yung tinitingnan ko sa mga stocks ko. Knowing na Jollibee is 1% lang. Isa malaking X sa akin to. No? Kaya ko lang naman binili to nun. Actually, trivia lang, no? Trivia. Nung history na lang. History. At some point, binili ko yung Jollibee dati. Talagang bumaba siya nun. And ang reason ko lang is dahil bumaba siya. So, nung tumaas na siya, naibenta ko na rin siya. Parang kumita ko, ewan ko, parang 2,000 din yata ang kinita ko nun. So, nung recent lang ngayon, no, at the same reason, binili ko ulit yung Jollibee kasi bumaba siya ng sobra. Kaya lang, bago siya tumaas ulit, naibenta ko na siya ng medyo nalugi ako ng 200 pesos. Dahil may gusto kong bilhin na company on that time. So, ayun. Nalugi ako. ng 200 lang naman, no? So, ayun. Para sa akin, kung bibilhin ko ba yung Jollibee ngayon? No. Dahil, naano ko na sa sarili ko, nasabi ko na sa sarili ko na mula ngayon, hindi na ako gagawa ng ganun ulit na reason ng pagbili ng company. No, ang nasa isip ko na bibili ako ng company for the long term. Hindi yun dahil bumaba lang ito. No, bibili ako dahil gusto ko yung kumpanya. So, para sa akin, no muna ang Jollibee dahil malaking factor sa akin ng dividend and hindi ito dividend na company. No? Unless na lang, bumibili ako ng mga company na wala or minsan mababang dividends is if I believe na yung company na yun is malapit na yung growth niya or yung turnaround niya. So, ganun. Yan, explain ko lang. Next. So, ChatGPT ulit. Close na natin to. The number 5 is ICT, no? Pinaka-favorite na stock ko nung bago pa lang ako nag-i-invest. So, ICT naman, tingnan natin kay Sir Renz. So, valuation niya sa ICT ay sell
So, para sa kanya ay overvalued na to. Tingnan natin yung fair value. Magkano nga ba to? ICT. Hindi ko napansin. ICT. Ayun, 410 na pala. So, ngayon, ang fair value ni Sir Renz ay 397.61. May buy below price siya na 200. Ang layo. 30% pala. 278.33. Grabe no, bumaba talaga ng ganito tong ICT. No, bibili ulit ako. So, ito yung pinaka-winning stock ko dati. Share ko lang nung first year ko sa investments. So, and nabenta ko siya. Kumita naman ako, pero hindi yung pinaka-highest point niya. Hindi ko siya dun nabenta. No? Sayang nga lang. So, ICT, no? Para Sir Renz ay sell. And sa ChatGPT ay valuation tayo. Uy, undervalued pa. So, 410. Ay. Actually, overvalued na pala. 397 pala. So, ICT, no? Para sa akin naman. So, ayan. Undervalued kay Simply Wall Street and overvalued kay Renz. No? 4 na beses na silang hindi nagkapareho ng valuation. So, medyo tingin ko lang dun sa site ni Sir Renz na medyo talaga siya. Medyo picky talaga siya sa niya. Dun sa valuation niya and sa standards niya sa sa pagbigay ng fair value. No, pero good thing naman 'yun kasi mas maingat ka sa ganung paraan. So, ayun, ano nga ba? Honestly, gustong-gusto ko talaga tong stock na to. Sa totoo lang. And ayun, nagsisi ako kung ba't ko siya binenta. Pero kung mabibigyan ulit ng pagkakataon, siguro, kahit na hindi sa gantong price, no, maybe sa pag bumaba ulit ng at least 350, yung ICT, bibili ako. Pero hindi sa gantong presyo, sa 400. Pero kung bibili ako, oo, dahil gusto ko tong company na to, pero hindi sa gantong price. Dahil maganda magbigay ng dividends to, in fairness, and naniniwala ako sa growth ng company. So with that, nalaman na natin yung top 5 na stocks na nirecommend ni ChatGPT. And kung susundin ko ba ito? No. So marami talagang factor yung pagpili natin ng portfolio as a person, no? Nandyan yung style mo ng pag-invest, andyan yung kung long term ka ba, short term, andyan yung kung trader ka ba, andyan kung dividend investor ka ba, no? So it will always depend on what type of investor you are. Etong nirecommend ni ChatGPT, feeling ko nag-rely siya heavily based sa mga blue stock na blue stock. Puro games kasi. Sa mga blue chip na company, no, and dun sa sa malalaking market value or market cap, na feeling ko ganun. Pero ayun nga, yung kung ano ako ngayon, hindi ko susundin ito, pero nakikita ko rin na bibilhin ito ng mga tao, especially kung hindi sila yung maselan, hindi sila yung tumitingin sa dividends, and also kung sila yung mga taong very, 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 very long term yung gagawing investments. Doon ko nakikita yung mga taong mag-i-invest dito sa binigay na list ni ChatGPT. So ayun lang, maraming salamat sa mga nanood, at sa mga hindi pa nagsusubscribe, please do like, comment, and subscribe, and para makagawa pa tayo ng mga future videos, and para na rin masaya tayo. So ayun lang, maraming salamat, hanggang sa muli, paalam!